nagsasalita. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa ating lahat, lalo na sa ating pong mga tagapakinig. Muli, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan dito sa Aklat ng Unang Mga Hari. Kabanata 11. Ang mga kasalanan ni Haring Solomon. Ngunit minahal ni Haring Solomon ang maraming banyagang babae bukod sa anak ni Paraon. Ayan. Mga Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonite at Hittite. So halo-halo, merong Kanaanite, saka mga Hebrew na Edomite, Ammonite. Okay. Sila ay mula sa mga bansa na sinabi ni Yahweh sa mga Israelita, huwag kayong makikipag-asawa sa kanila, ni sila sa inyo, sapagkat tiyak na ililihis nila ang inyong puso sa pagsamba sa kanilang mga idolo. Ngunit nanatiling nagmamahal si Solomon sa kanila, kaya sinuway niya si Yahweh. Siya ay nagkaroon ng 700 asawang prinsesa at 300 asawang lingkod. At iniligaw siya ng kanyang mga asawa tungo sa mga idolo. Nang tumanda si Solomon, inilayo ng kanyang mga asawa ang kanyang puso upang sumamba sa mga idolo, at ang kanyang puso ay hindi naging ganap na tapat kay Yahweh na kanyang alahayam, gaya ng naging puso ni David na kanyang ama. Sumunod siya kay Ashtoreth, ang idolo ng mga Sidonite, at kay Molek, ang kasuklam-suklam na idolo ng mga Ammonite. Kaya gumawa ng masama si Solomon sa paningin ni Yahweh at hindi siya sumunod ng lubusan kay Yahweh, gaya ng kanyang amang si David na naging tapat hanggang kamatayan. Sa isang burol sa silangan ng Jerusalem, nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na idolo ng mga Moabite, at kay Molek, ang idolo ng mga Ammonite. Ginawa rin niya ito para sa lahat ng kanyang mga banyagang asawa na nagsusunog ng insenso at naghahandog sa kanilang mga idolo. Ang pagbagsak ni Haring Solomon. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil ang kanyang puso ay lumihis kay Yahweh ang alahayam ng Israel na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. Kahit ipinagbawal ni Yahweh na siya ay sumamba sa mga idolo, sinuway pa rin ito ni Solomon. Kaya sinabi ni Yahweh kay Solomon, yamang ganito ang naging asal mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga batas na iniutos ko sa iyo, tiyak na aagawin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ito sa isa sa inyong mga lingkod. Ayun. So binalaan na siya, no? Subalit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko ito gagawin habang ikaw ay nabubuhay. Aagawin ko ito sa kamay ng iyong anak. Gayunman, hindi ko aalisin ang buong kaharian. Magbibigay ako sa iyong anak ng isang tribo, ang tribo ng Juda, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. Kaya pala hindi maraming naging hari ang ang sambahayan ni Ephraim. Walang pirming isang hari. Kung po may mga reaction o tanong, pwede po mag-butt in. Ang pagbangon ng mga kaaway ng kaharian ng Israel. Kaya si Yahweh ay nagbangon ng kaaway laban kay Solomon.
si Hadad na Edomite mula sa maharlikang angkan ng Edom. So, ang Edom ay ano ni Esau, no? Lahi ni Esau. Noon, habang nagkikipagdigma si David sa Edom, si Joab na pinuno ng hukbo ay pumunta roon upang ilibing ang mga patay at nilipol niya ang lahat ng kalalakihan sa Edom. O sa natalo yung Edom. So si Joab pa rin, ang namumuno ng hukbo, namumuno sa hukbo. 6 na buwan silang nanatili roon, sina Joab at ang buong Israelita hanggang sa kanilang nalipol ang lahat ng kalalakihan sa Edom. Ngunit si Hadad, na noon ay bata pa, ay tumakas papuntang Egypt kasama ang ilang Edomite na lingkod ng kanyang ama. So may tagapagmana ng trono, no? Mula sa Midian, sila ay nagtungo sa Paran. At mula roon ay dinala ang ilang kasama at nagpunta sa Egypt kay Faraon na hari ng Egypt na nagbigay kay Hadad ng bahay, lupa at pagkain. So, kinalugdan ni Faraon si Hadad at ipinag-asawa sa kanya ang kapatid ng asawa ni Faraon na si Reyna Tapenes. Ang kapatid ni Tapenes ay nanganak kay Hadad ng isang anak na lalaki na si Genubat na pinalaki ni Reyna Tapenes sa palasyo. Doon tumira si Genubat kasama ng mga anak ni Faraon. Habang nasa Egypt ay nabalitaan ni Hadad na si David ay namatay na at si Joab na pinuno ng hukbo ay patay na rin. Sinabi niya kay Faraon, "Pahintulutan mo akong bumalik sa aking sariling bayan." So, tinanong siya ni Faraon, "Ano ang kulang sa iyo dito at nais mong bumalik sa iyong bayan?" Sumagot si Hadad, "Wala naman, ngunit nais ko lamang bumalik." Bukod pa kay Hadad, nagbangon na rin si Yahawa ng isa pang kaaway laban kay Solomon. Si Rezon na anak ni Eliada na tumakas mula sa kanyang amo na si Hadadezer na hari ng Zobah. So si Rezon pa, iba pa kay Hadad, si Rezon. Nang lipulin ni David ang hukbo ng Zobah, si Rezon ay nagtipon ng mga tauhan at naging pinuno nila. Pumunta sila sa Damascus, doon tumira at naghari. Si Rezon ay naging kaaway ng Israel habang buhay si Solomon. Bukod pa sa panganib na dala ni Hadad, siya ang naging hari ng Aram at patuloy na naging kaaway ng Israel. So si Rezon, baka ito yung ng mga Hezbollah, no? Sa bandang Damascus, bandang Lebanon. Baka ito pa rin ang kalaban ng Israel hanggang ngayon, no? Doon sila tumira sa sa may Damascus, bandang Lebanon, no? Hezbollah. Okay, ang pag-aalsa ni Jeroboam laban kay Solomon. So si Jeroboam, si Jeroboam na anak ni Nebat ay naghimagsik laban sa hari. Siya ay isang opisyal ni Solomon, taga Ephraim mula sa Sereda, at ang kanyang ina ay isang biyuda na si Serua. So Ephraimite to si Jeroboam. Ganito ang nangyari. Itinayo ni Solomon ang mga terasa at pinaayos ang butas sa pader ng lungsod ni David. Dahil mahusay si Jeroboam sa kanyang tungkulin, ginawa siyang tagapamahala ng buong sapilitang paggawa ng mga tribo ni Joseph, Manasseh at Ephraim. Mga forced labor. Sa panahong iyon, habang paalis si Jeroboam sa Jerusalem, nakasalubong niya sa daan si Ahijah na propeta mula sa Shiloh na may suot na bagong balabal. So, ang propeta si Ahijah, no? Nang sila ay nag-iisa sa parang, hinawakan ni Ahijah ang kanyang bagong balabal at pinunit ito sa 12 piraso.
Sinabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 sa mga piraso, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh na alahayam ng Israel. Tingnan mo ang kaharian, at ibibigay ko sa iyo ang 10 tribo. Jerusalem na aking pinili, 1 tribo ang ititira ko para sa kanya. Dahil tinalikuran ako ng Israel at sumamba kay Ashtoreth na idolo ng mga Sidonite, kay Chemosh na idolo ng Moabite, at kay Molek na idolo ng mga Ammonita, at hindi sila lumakad sa aking mga daan gaya ni David. Okay. Gayunman, hindi ko aalisin ang buong kaharian sa kamay ni Solomon habang siya ay buhay alang-alang kay David na aking lingkod na naging tapat sa akin. Ginawa ko si Solomon na hari hanggang sa kanyang kamatayan, kaya ibibigay ko ang tribo ni Judah kaisa ng tribo ni Benjamin. Oh, okay, so yung tribo ni Benjamin, ano niya. At ibibigay ko sa iyo ang 10 tribo na iyong paghaharian ayon sa pamamaraang nais mo. Ang 1 tribo ay ibibigay ko sa kanyang anak upang ang lahi ni David ay manatiling may ilaw sa akin sa Jerusalem. Ang lungsod na aking pinili upang patirahan ng aking pangalan. Upang tirahan ng aking pangalan. Kung susunod ka sa aking mga utos at gagawin ang tama sa aking paningin, gaya ng ginawa ni David, itatatag ko ang iyong angkan gaya ng sa kanya. Magtatayo ako sa iyo ng Happy ka na matibay sis, di ka na na naintindihan. sambahayan at bibigyan kita ng kaharian. O, saan kaya yun, ano? Sa parang ito, pababayaan ko ang Israel bilang pagpaparusa, ngunit hindi magpakailanman. Jeroboam. Ngunit tumakas ito kay Haring Shish. Nawala na si sis. Si Salty, nalaglag na. Okay, tuloy natin ang kamatayan ni Solomon. Ang iba pang mga gawa ni Haring Solomon, ang kanyang karunungan at lahat ng kanyang ginawa ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. 40 taon siyang naghari sa Israel mula sa Jerusalem. Pagkatapos, namatay siya at inilibing sa lungsod ni David na kanyang ama at si Rehoboam na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Okay, nakabalik na kaya ang ating kapatid? Ah, Sige. naku, happy ka pa rin. O, nahulog pala Choppy ka pa ako. rin. Ikaw na lang. Si Sis Pearl. Nandiyan ka ba, Sis Ikaw na Pearl? lang, sis. Ako na lang, sis. Oo, sige. Hindi ko makita masyado ito, Mm. sis. Okay. Sige, sis Rodin na muna. Kabanata 12. Ang paghihimagsik ng mga Israelita laban kay Rehoboam.
Rehoboam. Pumunta si Rehoboam, anak ni Solomon, sa Sikem, sapagkat doon nagtipon ang buong Israelita upang ipahayag siyang hari. Samantala si Jeroboam na anak ni Nebat ay nasa Egypt pa nang mabalitaan niyang si Rehoboam ang hahalili kay Solomon. Si Jeroboam ay tumakas sa Egypt upang umiwas kay Solomon. At ngayon patay na si Solomon, nagpasya siyang bumalik sa mga Israelita. Kasama ang kapulungan ng Israel, humarap si Jeroboam kay Rehoboam at sinabi, "Pinabigat ng iyong ama ang aming pasan. Ngayon, pagaanin mo ang mabigat na pasanin at ang mahirap na paggawa na ipinataw niya sa amin. At kami ay maglilingkod sa iyo. Panglima, sumagot si Rehoboam, "Umuwi muna kayo at bumalik sa ikatlong araw." Kaya't umalis ang mga tao. Pang-anim, pagkatapos kumonsulta si Haring Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglilingkod sa kanyang ama noong nabubuhay pa, ito ang tinanong niya, "Ano ang maipapayo niyo sa akin upang sagutin ang mga taong ito?" 7. Tugon nila, "Kung sa araw na ito ay maglingkod ka sa mga taong ito at bigyan mo sila ng mabuting sagot, sila ay magiging tapat na lingkod mo habang buhay." Taas sis. Pakitaas sis. Pangwalo. Ngunit tinanggihan ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, kumonsulta siya sa mga kababatang kasing edad niya na malalapit sa kanya. 9. Tinanong niya, "Ano ang payo niyo? Paano natin sasagutin ang mga taong humihiling sa na pag-aanin ang pasan na ipinataw ng aking ama?" 10. Tugon ng kanyang mga kababata, "Sabihin mo sa kanila, ang aking munting daliri ay mas mataba kaysa baywang ng aking ama." 11. Kung mabigat ang pasan na ipinataw ng aking ama, lalo ko po itong pabibigatin. Kung kayo ay pinalo ng aking ama gamit ang latigo, ako ay gagamit ng mga alakdan. Pang-12. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang buong bayan kay Rehoboam, gaya ng sinabi ng hari. 13. Ngunit marahas ang sagot ng hari sa mga tao. Tinanggian niya ang payo ng mga matatanda. Pang-14. At sinunod ang payo ng mga kababata. "Pinabigat ng aking ama ang inyong pasan, lalo ko pa itong pabibigatin. Pinalo kayo ng aking ama gamit ang latigo, papaluin ko kayo gamit ang mga alakdan." Pang-15. Hindi nakinig ang hari sa bayan, sapagkat ang pangyayaring ito ay mula kay Yahweh, upang tuparin ang salita niya kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamagitan ni Ahiya na taga Shilo. Pang-16. Nang makita ang buong Israel na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila, "Ano pa ang bahagi natin sa sambayanan ni David? Sa inyong mga tolda, mga Israelita, bahala na sa iyong sambayanan, David." Kaya't umuwi ang mga Israelita. Pang-17. Ngunit
Ang mga Israelitang nanirahan sa mga bayan ng Judea ay nanatiling sakop ni Rehoboam. Pang-18, ipinadala ni Haring Rehoboam si Adoniram, tagapangasiwa ng sapilitang paggawa, ngunit binato siya ng lahat ng mga Israelita hanggang siya ay mamatay. Si Rehoboam naman ang nakatakas sakay ng kanyang karwahe pabalik sa Jerusalem. Pang-19, mula sa araw na iyon, nahati ang sambayanan ni David at tumayo ang sambayanan ni Ephraim. Paglilinaw, mula sa talatang 16 hanggang 19, inilarawan ang simula ng pagkakabahagi ng Jacob Israel. Ang sambayanan ni Ephraim sa hilaga laban sa sambayanan ni David sa timog. Ang tribo ni Juda ay nanatiling tapat sa sambayanang David. Mga kapatid, pang-20. Nang nabalitaan ng buong Israel na bumalik si Jeroboam, tinawag nila ito at ginawang hari ng sambayanan ni Ephraim. Tanging ang tribo ni Juda ang nanatiling tapat kay David. Pang-21, pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga tribo ng Juda at Benjamin, 180,000 malalakas na mandirigma upang makipagdigma sa sambayanan ni Ephraim at bawiin ang Karinan. Pang-22, ngunit dumating ang salita ni Yahweh kay Shemaiah na propeta ng Alahayam. Pang-23, sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon, hari ng sambayanan ni David, sa mga tribo ng Juda at Benjamin at sa nititirang bayan. Pang-24, ito ang sabi ni Yahweh, huwag kayong aakyat upang makipaglaban sa inyong mga kapatid. Ang sambayanan ni Jeroboam, ang sambayanan ni Rehoboam. Umuwi kayong lahat sapagkat ito ay mula sa akin. Kaya't sinunod nila ang utos ni Yahweh at umuwi gaya ng kanyang sinabi. So, mga kapatid, ang paglilinaw. Magkapatid pala yung lahi na yun, mula sa Para yung mga tribo. Oo. Oo. Kaya lang hinahati na ng Alahayam dyan ang tribo para ma-save yung 10 tribo, di ba? Oo. Ang mga gintong guya ni Bethel at Dan. Pang-25, pinatibay ni Jeroboam ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim. At doon nanirahan. Mula roon nagtungo siya at itinago ang Peniel. Ano ibig sabihin ng Peniel? Pang-26. Lugar yan sis, lugar, itinayo ang Piniel. Okay. Sa ka-26, sinabi ni Jeroboam sa kanyang sarili, baka bumalik ang katapatan ng mga tao sa sambayanan ni David. 27, kapag ang mga taong ito ay patuloy na maghahandog sa templo ni Yahweh sa Jerusalem, pakapatayin nila ako at bumalik sa sambayanan ni David. Sino ang nagsabi nun? Si Jeroboam, Pang-28, kaya't matapos kumonsulta, gumawa ang hari ng 2 gintong guya. Sinabi niya sa bayan, napakahirap para sa inyo ang maglakbay paakyat sa Jerusalem. Narito, Israel, ang mga idolo na nag-ahon sa inyo mula sa Egypt. Pang-29, isa ay inilagay niya sa Bethel at ang isa sa Dan. Pang-30,
At ang bagay na ito ay naging kasalanan. Sinamba ng mga tao ang Goya sa Bethel at naglakbay hanggang Dan upang sambahin ng isa pa. Pang-31, nagtayo si Jeroboam ng mga dambana sa matataas na lugar at humirang ng pari mula sa iba't ibang uri ng tao upang maglingkod sa mga idolo. Pang-32, nakatakda siya sa kapistahan sa ikalabing-limang araw at ikawalong buwan, ikalabing-limang araw at ikawalong buwan upang gayahin ng pista ng tabernakulo na ipinagdiriwang ng sambayanan ni David. Tuwing ikalabing-limang araw ng ikapitong buwan, 33, sa sarili niyang kagustuhan sa ikalabing-limang araw ng ikawalong buwan, si Haring Jeroboam at ang mga tao ay nag-alay ng mga handog sa dambana na ginawa niya para sa idolo sa Bethel. O mga Binago paglilinaw pala ni Jeroboam ang ang mga araw ng kapistahan, no? ginaya niya, Oo, ginaya niya, pero pero ikawalong iba ang, buwan, hindi 7. oo, Kasi pero ayaw siguro niyang, ayaw oo, lang niyang papuntahin yung mga tao sa Jerusalem, sa templo. Baka, lumipat kay David. Rehoboam. Oo, sa House of David. Si Pero, Rehoboam ba yun? Ito, si Sino? Rehoboam Si Rehoboam, siya sa ang David. nagpasimula ng idolatry sa Israel. Oo. Kasi gumawa siya ng 2 gintong Goya. Oo. Ang Si bilis naman Jeroboam yan niyang si Jeroboam. Si Jeroboam. kinalimutan. Oh, si Jeroboam kasi yun nasa sa bahayan ni Ephraim eh. Kaya Si nga, Rehoboam sa bahayan ni oo. David. Oo. David. Etong si Jeroboam na to ang talagang inaalala hanggang sa mga huling hari na nagpasimula ng idolatry. Tapos binago pa yung kapistahan. Oo, Pero yun nga yun, eh. iniutos kasi sa kanya, inuutos na ibibigay ko yung 10 tribu. Pero Oo. may kasalanan siya ginawa para lang hindi mawala sa kanyang kaharian. Binago niya yung kapistahan at Naging ikawalo. ang naggumawa ng sariling gintuguya. At ang mga utu-uto ng mga Israelita, Hmm. naniwala agad, no? Napakabilis naman nilang Walang kalimutan nakaalala sa mga bili ng alaala. si Hawa. Oo, yung mga bili niya. Okay. Eh, syempre, Tuloy natin. sige. Hari eh. No? Hmm. Sige, sis. Kabanata 13. Ang propeta ng Alahayam mula sa sambayanan ni David. Sa utos ni Yahweh ang Alahayam. Una, sa utos ni Yahweh ang Alahayam, isang propeta mula sa sambayanan ni David ang dumating sa Bethel, habang si Jeroboam ay nakatayo sa tabi ng dambana upang maghain. Kalawa, siya ay sumigaw laban sa dambana. Dambana, dambana, ganito ang sabi ni Yahweh. Isang anak na lalaki na ang pangalan ay Hosea ang ipanganganak sa sambayanan ni David. Sa iyo kanyang ihahain ang mga saserdote ng mga matataas na dako na naghahandog rito, at mga buto ng tao ay susunugin sa iyo. Panganak si Hosea. Ikatlo, ng araw ding yun, ang propeta ng Alahayam ay nagbigay ng isang tanda. Ito ang tanda na sinabi ni Yahweh, ang dambana ay mabibiyak
at ang mga abo na naroon ay ibubuhos. Nang marinig ni Haring Jeroboam ang sinabi ng propeta ng alahayam laban sa dambana sa Betel, inunat niya ang kanyang kamay mula sa dambana at sinabi, "Dakpin niyo siya." Ngunit ang kamay na inunat ni Jeroboam laban sa propeta ay nanigas, kaya't hindi niya ito maibalik. Ikalima, gayon din ang dambana ay nabiyak at ang abong naroon ay binuhos ayon sa salita niya sa pamamagitan ng propeta. Ang ika-anim, kaya't sinabi ng hari sa propeta, "Ipamagitan mo ako kay Yahweh, ating alahayam, at ipanalangin mo ako sa nagumaling ang aking kamay." Kaya't ang propeta ng alahayam ay namagitan kay Yahweh at ang kamay ng hari ay gumaling at bumalik sa dati nitong ano. Ikapito, pagkatapos ay inanyayahan siya ni Haring Jeroboam na sinasabi, "Sumama ka sa akin, sa aking bahay at kumain, at bibigyan kita ng gantimpala." Ikawalo, ngunit sinabi ng propeta ng alahayam, "Kahit ibigay mo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa iyo, ni kakain ng tinapay o iinom ng tubig sa lugar na ito. Sapagkat ikasyam, sapagkat inutusan ako ni Hawa na huwag kang kakain ng tinapay at iinom ng tubig, ni babalik sa daang dinaanan mo." Ikasampu, kaya't sa ibang daan siya umalis mula sa Betel. Kalabing-isa, ng panahon iyon, may isang bula ang propeta na naninirahan sa Betel at ang kanyang mga anak ang nagsabi sa kanya ng lahat ng ginawa ng propeta ni Yahweh, ang alahayam, at mga sinabi niya sa hari sa araw na iyon. Kalabing-dalawa, sinabi ng kanilang ama, alindaan ang kanyang tinahak, at itinuro ang kanyang mga anak ang daan na daanan ng propeta ng alahayam mula sa sambayanan ni David. Ikalabing-tatlo, kaya sinabi niya sa kanyang mga anak, "Ihanda ninyo ang asno para sa akin." At nang maihanda nila ito, siya'y sumakay at humabol sa propeta ng alahayam. Ikalabing-apat, natagpuan niya ang propeta ni Yahweh na nagpapahinga sa ilalim ng punong ensina at tinanong niya, "Ikaw ba ang propeta ng alahayam na nanggaling mula sa sambayanan ni David?" At sinabi niya, "Ako nga." Kalabing-lima, sinabi ng bulaang propeta, "Sumama ka sa akin, sa aking bahay at kumain." Kalabing-anim, subalit sinabi ng propeta ng alahayam, "Hindi ako maaring bumalik at sumama sa iyo, ni kumain ng tinapay o uminom ng tubig sa lugar na ito." Ikalabing-pito, sapagkat ako ay inutusan ni Yahweh na huwag kang kakain ng tinapay, ni iinom ng tubig doon, ni babalik sa daang iyong dinaanan. Kalabing-walo, at sinabi ng bulaang propeta, "Ako rin ay isang propeta gaya mo." At sinabi sa akin ng isang makalangit na nilalang sa utos ni Yahweh, "Isama mo siya sa iyong bahay upang siya ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig." Ikalabing-siyam, hindi namatayan ng propeta ng alahayam ng panlilinlang, kaya't sumama siya at kumain at uminom sa bahay Hindi ng bulaang namalayan, propeta. sis. Hindi 19, namalayan. namalayan. Ay ikalaming-siyam, hindi namalayan ng propeta ng alahayam ang panlilinlang, kaya't sumama siya at kumain at uminom sa bahay ng bulaang propeta na napagsuway sa utos
ni Yahawa. Ika-20. Habang sila ay nakaupo sa hapag, dumating ang salita ni Hawa, ang alahayam sa bulaang propeta na nagbalik sa kanya. Ika-21. At siya ay sumigaw sa propeta ng alahayam na mula sa bayanan ni David. Ganito ang sabi ni Hawa, sapagkat sinuway mo ang aking utos at hindi mo tinupad ang inutos ko sa iyo. Ika-22. At kumain ka ng tinapay at uminom ng tubig sa lugar na sinabi ko sa iyo na huwag mong gawin. Ang iyong bangkay ay hindi na maililibing sa libingan ng inyong mga ninuno. Pakitaas sis. Ika-23. Pagkatapos kumain at uminom, ipinahanda ng bulaang propeta ang asno ng propeta ng alaya. Ika-24. At habang naglalakad sa daan, sinasalubong siya ng isang leon at pinatay siya, na natiling nakahiga ang kanyang bangkay sa daan. At ang leon at ang asno ay nakatayo sa tabi ng bangkay. Ika-25. May mga taong nagdaraan na nakita ang bangkay at ang leon na nakatayo sa tabi nito. At inulat nila ito sa lungsod. Inulat nila ito sa lungsod sa tinitirahan ng bulaang propeta. Ika-26. Nang narinig ng bulaang propeta ang balita, sinabi niya, ito ang propeta ni Hawa na sinuway ang salita ng alahayam. Kaya't ibinigay siya ng alahayam sa leon at siyang pumatay sa kanya ayon sa sinabi ni Hawa. Ika-27. Sinabi niya sa kanyang mga anak, ihanda ninyo ang asno para sa akin. At ginawa nila ito. Ika-28. Siya ay lumabas at natagpuan ang bangkay sa daan. At ang asno na ang leon ay nakatayo pa rin sa tabi nito. Hindi kinain ng leon ang bangkay, ninila pa ang asno. Ika-29. Kinuha ng bulaang propeta ang bangkay ng propeta ng alahayam, nilagay sa asno at dinala sa lungsod upang ilibing. Ika-30. Inilagay niya ang bangkay sa kanyang sariling libingan at nagluksa siya. Sinasabi, kaawa-awa kapatid ko. Kaawa-awang kapatid ko. Ika-31. Pagkatapos niyang mailibing, sinabi niya sa kanyang mga anak, kapag ako ay namatay, ilibing niyo ako sa libingan kung saan nakalibing ang propeta ng alahayam. At ilagay ninyo ang aking mga buto sa tabi ng kanyang mga buto. Ika-32. Sapagkat ang mensaheng kanyang ipinahayag sa salita ni Hawa laban sa dambana ni Bethel at sa lahat ng dambana nasa taas na dako sa mga bayan ng Samaria ay tiyak na mangyayari. Ika-33. Kahit pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain, kundi patuloy siyang naglagay ng mga pari mula sa iba't ibang tao para sa mga idolo sa mga mataas na dako. Sino mang may nais ay tatalaga niya upang maging pare sa mga matataas na dako. Ika-34. Ito ay naging kasalanan ni Haring Jeroboam mula sa sambayanan ni Ephraim na nagdala sa kanyang pagbagsak. May mga comment ba mga kapatid?
O Siguro itutuloy? ano to, na guilty yung fake prophet na kasi siya ang dahilan ng pagkamatay ng propetang inutusan ng ni Yahweh, no? Dahil pinakain niya at pinainom. So ito din namang propetang to, sinusunod niya ang tao instead dun sa ibinili sa kanya ng alhayam. Nagpadala siya sa pakikisama, sa ano, naniwala agad siya. Naniwala siya na mabilis siyang naniwala dun sa false prophet. Tapos at saka winarningan na si Jeroboam. Pero tuloy pa rin niya ang idolatry, no? Oo. So may pumunta sa ulo niya ang kapangyarihan. Yun lang po. Yun po, Lalo pa meron. niyang Nawalan ng discernment ang propeta. Hindi niya na-discern na yung kausap niya ay huwad na propeta. Kinalimutan niya yung utos, Oo. Oo. Sana na-discern Naniwala niya siya yon kaagad. na hindi nagmula sa alahayam yung sinasabi ng huwad na propeta. Mm. Parang conflict eh, 'di ba? Conflict sa Oo. inuutos sa kanya eh. Kabaligtaran ng utos sa kanya eh. Tapos hindi niya baga sinunod niya pa. Oo. Tapos yung nanigas yung kamay ni Jeroboam, Hmm. hindi pa rin niya no? Hindi pa rin siya nagbago. Hmm. Ano pa yung Oo, tuloy propeta. pa rin siya. Lalo pa siyang nag-recruit ng mga itinalaga niya ng mga pare Mm. sa iba't ibang mga tao para magsamba sa kanilang mga idolo. O ang mga Mm. false priest. Okay. Kabanata, wala namang kabete. Kabanata 14. Ang propesiya ni Ahijah laban kay Jeroboam. Ahijah. Una, nang panahon iyon, si Abijah na anak ni Jeroboam ay nagkasakit. Pangalawa, sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, ikaw ay magbalat kayo upang hindi ka makilala na ikaw ang asawa ni Haring Jeroboam. Katlo, pumunta ka kay Shilo at hanapin mo si Ahijah. Iba si Ahijah, iba si Abijah. Si Ahijah Si na Ahijah Iba ay yan. Yung propeta. Abijah anak. Yung Ahijah propeta. Abijah anak yun. propeta. Oh. Oo. Na Pareho propeta kasi. na sabi sa akin na ako ang magiging hari sa bayan neto. Magdala ka ng 10 tinapay, ilang cake at isang banga ng pulot at pumunta ka sa kanya. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa bata. Kaapat, ginawa nga ng asawa ni Haring Jeroboam ang sinabi niya at pumunta siya sa bahay ni Ahijah sa Shela. Ay. Ikalima, si Ahijah noon ay hindi na makakakita dahil sa kanyang katandaan. Ngunit sinabi ni Hawa kay Ahijah, darating ang asawa ni Jeroboam upang magtanong tungkol sa kanyang anak. Sapagkat siya ay may sakit, ibibigay mo sa kanya ang sagot na mula sa akin. Kapag dumating siya, magpanggap siyang iba. Kaanim, kaya ang marinig ni Ahijah ang mga iyabag ng kanyang mga paa sa pintuan, sinabi niya, pumasok ka, asawa ni Haring Jeroboam. Bakit ka nagkukunwari? Ako ay sinugo upang ibigay sa iyo ang isang masamang balita.
Ikapito, sabihin mo kay Haring Jeroboam na ito ang sabi ni Yahweh, ang Alahayam. Itinaas kita, itinaas Oh, kita mula corrected. sa bayan at ginawa kitang pinuno ng 10 tribo ng Israel. Ikawalo, pinunit ko ang kaharian mo mula sa sambayanan ni David at ibinigay ko ito sa iyo. Ngunit hindi ka naging gaya ng aking lingkod na si David, na tumupad sa aking mga utos at sumunod sa akin ang buong puso na gumawa lamang ng matuwid sa aking paningin. Kasyam, sa halipigit ng kasamaan ay ang ginawa mo kaysa lahat ng nauna sa iyo. Gumawa ka para sa iyong sarili ng mga larawang inanyuan at mga idolo na binubuo ng metal. Tinalikuran mo ako at pinalungkot ang aking kalooban. Ikasampu, dahil dito magdadala ako ng kapamakan sa iyong sambayan ng Jeroboam ng sambayanan ni Ephraim. Lilipulin ko ang bawat lalaking natitira sa Israel na kabilang sa kanyang sambayanan, alipin man o malaya. Sunugin ko ang sambayanan ni Jeroboam gaya ng pagsunog sa dumi ng hayop hanggang sa ito ay syudad. Hanggang sa ito ay maglaho. Ika-11, ang mga aso ang kakain sa mga mamamatay sa loob ng syudad, at mga ibon naman ang kakain sa mga mamamatay sa parang. Yan ang salita ni Yahweh. Ika-12, at ikaw naman bumalik ka sa iyong bahay. Pagkatapak mo sa pintuan ng iyong bahay, mamamatay ang bata. Ika-13, magluluksa ang buong Israel sa sambayanan ni Jeroboam para sa kanya at ililibing siya. Siya lamang ang ililibing sapagkat siya lamang ang nakita niya, ang Alahayam, na may kabutihan sa sambayanan ni Jeroboam. 14, pagkatapos nito magtatayo si Yahweh ng isang hari para sa kanyang sarili mula sa sambayanan ni Ephraim, napupuksa sa sambayanan ni Haring Jeroboam. Magsisimula na ito ngayon. Ika-15, at hahampasin ni Yahweh ang Israel gaya ng tambo na inuuga sa tubig. Bubunutin niya ang Israel mula sa lupaing ibinigay niya sa kanilang mga ninuno at ikakalat sila sa kabila ng ilog Euphrates. Dahil sa ginawa nilang Asherah, pole, obelisk na nagpainit sa galit ni Yahweh. 16, at itatakwil niya ang sambayanan ni Ephraim dahil sa mga kasalanan ni Haring Jeroboam na kanyang ginawa at ipinaggawas rin sa Israel. Paglilinaw, ang mga Asherah o Asherah pole ay kilala sa kasalukuyan bilang mga obelisko tulad ng makikita sa St. Peter's Square sa harap ng St. Peter's Basilica sa Vatican City sa Rome. Pinakamarami ang mga obelisko sa mga bansang kanluranin. At ang isa sa pinakamalaki ay nasa Washington DC, USA. Ang ika-17,
Pagkatapos tumayo ang asawa ni Jeroboam at nagpunta sa Tirsa. Pagpasok niya sa kanyang bahay, namatay ang bata, ang 18. Inilibing nila siya at ipinagluksa ng buong Israel sa sambayanan ni Jeroboam, gaya ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Propetang Ahijah. 19. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Jeroboam, ang kanyang mga digmaan at kung paano siya namuno ay nakasulat sa mga kasaysayan ng mga hari ng Israel. 20. 22 taon siyang naghari at pagkatapos ay namahinga siya kasama ang kanyang mga ninuno. Si Nadab na kanyang anak ay humalili sa kanyang trono. So, si Nadab, anak ni Jeroboam, anak ba ni Jeroboam yun? Opo, opo. Siya ang humalili sa trono niya. Oo. Kasi namatay na si Jeroboam. Abiha. Si Jeroboam. Jeroboam. Opo. Oo. Namatay ba si Jeroboam o yung anak niya na si Abiha? Oo, after 20 years, si Jeroboam naman ang namatay. Ay, oo. Okay. Haring si Jeroboam, sambayanan ni David. Sa panahong iyon, 21, sa panahon na yun, si Jeroboam, anak ni Solomon ay hari sa Judea. So, wala na si Jeroboam. Ang sumunod naman ay, wala na si Jeroboam sa Oo. sambayanan ni Ephraim. Ismael. Ephraim. Oo. Ngayon dito Oo. naman tayo ngayon kay Rehoboam sa sambayanan ni David. Sambayan. Yan ang ni David. Sambayan ni David. 21. Sa panahong iyon, si Rehoboam, anak ni Solomon, ay hari sa Judea mula sa sambayanan ni David. 41 taong gulang siya nang magsimulang maghari. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem. So, 41 taon siyang naghari. Nagsimulang naghari. Tapos 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ni Yahweh upang ilagay ang kanyang pangalan. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama, isang Ammonite. So, 41 taon plus 17 taon na paghahari. Ammonite, 22. Ngunit ang tribo ng Juda mula sa sambayanan ni David ay gumawa rin ng kasamaan sa paningin ni Yahweh. Sa pamagitan ng kanilang mga kasalanan, pinukaw nila ang galit ni Yahweh nang higit pa sa mga nauna sa kanila. 23. Nagpatayo rin sila ng mga altar sa matatas na lugar, mga banal na bato at mga asyera, pole o obelisk sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat malagong puno. 24. Mayroon ding mga lalaking bayaran sa mga dambana at ang mga tao ay nakikibahagi sa lahat ng karumaldumal na gawain ng mga hintil na itinaboy ni Yahweh mula sa harap nila. So,
may isang tribo din na gumawa ng kasamaan na doon sa loob ng ano nila may mga kabalbalan na gawain nila doon, 'di ba? Mga lalaki. Ginaya yung mga Gentile, no? Oo. Mga ika-25 sa ika-5 taon ng paghahari ni Haring Rehoboam, sinalakay ni Shishak, hari ng Egypt, ang Jerusalem. Ika-26, kinuha niya ang mga kayamanan ng templo ni Yahweh at ng palasyo ng hari. Kinuha niya ang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ginawa ni Solomon. Ika-27, kaya't nagpagawa si Haring Jeroboam ng mga kalasag na tanso bilang pamalit at ibinigay ito sa mga pinuno ng mga bantay na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Ika-28, tuwing pupunta ang mga hari sa templo ni Hawa, dala ng mga bantay ang mga kalasag at pagkatapos ay ibinabalik sa silid bantayan ng palasyo. Ika-29, nagkaroon ng patuloy na digmaan sa pamagitan nila Rehoboam at Jeroboam. Ika-30, ang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Rehoboam at ang lahat ng kanyang ginawa ay nakasulat sa mga kasaysayan ng mga hari ng sambayanan ni David. Ika-31, at si Haring Rehoboam ay namahinga nakasama ang kanyang mga pinuno at inilibing sa lungsod ni David. Si Abiha, ang kanyang anak, ang humalili sa kanyang bilang hari. Ano yung pareho, Sa pareho pangalan ng anak nila? Abiha, Oo. Si Abiha, anak ni Jeroboam. Tapos dito, ang namatay si Rehoboam. Oo, Ang pumalit pati si si Abijah. Abijah. Oo, pareho ang pangalan ng anak nila. Ayun nga eh. Talagang baka kinurat ng husto talaga, no? Oo. Namatay na yung anak ni Jeroboam. Ito naman, ang anak naman ni Rehoboam, ang naging kahalili niya, pareho ang Oo, kasi pangalan. parehong pangalan eh. Tapos Mm. kumbaga Rehoboam at Jeroboam. Isang, baka kambal to, hindi naman. Kasi mm magkaibang lahi. Kasi si Rehoboam, anak ito ni Solomon. Pero si Oo. Jeroboam, Ephraimite. Ephraimite, anak ni Nebat. ba So, yan? Tapos hindi siya pareho ang pangalan ng apo. tsaka hindi siya nagmula kasi sa Royal Kingdom, Oo. Ephraimite. royal blood. Tuloy, Sige, Kabanata sis. 15. Di ba? Haring Abiha, sambayanan ni David. Akala ko nagkamali lang doon sa una. Kay Jeroboam, Abiha din pala. Hmm. Abiha ba yung anak niya doon? Abihad yun ang yung nagkasakit tapos namatay. Yung anak ni Ay, Jeroboam. Ito naman, anak ni Rehoboam. oo, pero sino ang Kasambahayan ni pumalit sa David. kanya? Oo, Nebat? oo. Sino ang, si Nebat? Hindi pa nagpapalit. Si Jeroboam? Oo. Sambahayan ni David to. Parang nagpalit kanina. Nagpalit, Namatay lang at nilibing. sino ba itong namatay? Si Rehoboam itong namatay. Oo, namatay si Jeroboam. Si Jeroboam, ano ba?
Namatay na ba si si Jeroboam? Di ba namatay? Rehoboam ang namatay eh. So chapter 12 bago mag-13, wala, hindi naman siya Yaan, sandali. wala sa Abijah. Wala eh. At oo, si Nagkaroon ng Haring. patuloy na digmaan sa pagitan ni Rehoboam at Jeroboam. Ang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Rehoboam at ang lahat ng kanyang ginawa ay nakasulat sa mga kasaysayan ng mga hari ng sambahayan ni David. At si Haring Rehoboam ay namahinga, nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod na ni David. So, ang namatay Ay, na si dito, si Rehoboam. Rehoboam. So, si Oo, si Jeroboam, Jeroboam Oo. hindi pa. Buhay hindi pa. pa. Buhay Oo. pa siya. Oo. Okay, So, tuloy natin. kabanata 15. Haring Abiha, sambayanan ni David. Una, sa ikalawang taon ng paghahari Nadab. ni Herod. Ano sis? Si Nadab, di ba, ang malili kay Jeroboam. Hmm. Nadab. Ayan Anak ni sinabi ko na nga, si sa Jeroboam, verse 20. ang pumalit sa kanya, si Nebat. Hindi, Hindi, anak Nadab. siya. Anak siya Nadab. ni Nebat. Oo. Sa verse 20, 22 Ay, oo. taon siyang naghari at pagkatapos namahinga siya kasama ng kanyang mga nino. Si Nadab na kanyang anak ang humalili sa kanya sa trono. Hmm. Oo. Si Nadab. Kasi Sa Oo, verse Nadab. ang 20. Hindi pala pinag-uusapan si, kasi dito sis dalawang kaharian. Oo. oo, Oh, sa si verse 20 ng chapter 14 nandun si Nadab ang naging hari sa sa sambahayan ni Ephraim. Si Nadab ang pumalit kay Jeroboam. So ngayon naman kay Rehoboam tayo, sambahayan ni David, di ba? Okay. oo, yun nga Haring ang Abijah. Namatay na pinag-usapan si ko. Rehoboam, si Abijah naman. Abijah, Oo. ano mo dyan? Una, So, Haring si Nadab at Abiha. saka Abijah. Okay. Anong, Oo. na tayo verse? Haring Abiha, sambayanan ni David. Una, Una, sa okay. ikalawang taon ng paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat, sambayanan ni Ephraim, naging hari si Abiha sa sambayanan ni David at siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 3 taon. Kalawa, ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka, anak ni Abishalom. Katlo, ginawa niya ang lahat ng kasalanang ginawa ng kanyang ama, Haring si Jeroboam noon. At ang kanyang puso ay hindi lubos na tapat kay Yahweh na kanyang alahayam. Di tulad ni Haring David, kaapat. Gayunman ang alang-alang kay David ay binigyan siya ni Yahweh ng kanyang alahayam ng ilawan sa Jerusalem sa pamagitan ng pagbangon ng anak na kahalili niya at sa pagpapatatag sa Jerusalem. Kalima, sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa paningin ni Yahweh at hindi lumabag sa alinman sa mga utos ni Yahweh sa buong panahon ng kanyang buhay, maliban sa kaso ni Uriah na Hittite. Kalima, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Abiha at Jeroboam sa buong buhay ni Abiha. Ikapito, ang iba pang pangyayari sa paghahari ni Haring Abiha at lahat ng kanyang ginawa ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambayanan ni David. Ikawalo, si Abiha ay namahinga na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David. Si Asa ng kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Sis, Haring Dayo, Asa. pwede yung i-flash yung yung pina-screenshot ko na
na chart ng mga hari ni Ephraim, hari ni sambahayan ni Ephraim at sambahayan ni David. Kaya makikita nyo doon yung yung mga sunod-sunod para malinaw sa inyo. Nasaan pa yung Okay. sis? Mamaya na. Oo. Oo. Para Na-screenshot ko lang yung una. Oo. Yung Oo. verse. Oo. Tapusin muna natin, sis. Oo, sige. Para ano? Oo. Verse na. Na Haring Asa. Haring Asa. Sambayanan ni David. So ito yung pumalit kay Abiha. Oo, Si si Asa Asa. naman. Oo. Ikasyam na ba ito? Sa 12 taon ng paghahari ni Jeroboam, sambayanan ni Ephraim, naging hari si Asa sa sambayanan ni David. At siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 41 taon. 10. Ang pangalan ng kanyang lola ay Maaka, anak ni Abishalom. 11. Ginawa ni Asa ang matuwid sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang ninunong si David. 12. Pinalayas niya ang mga lalaking bayaran sa mga dambana at inalis ang lahat ng idolo na ginawa ng kanyang mga ninuno. 13. Pati ang kanyang lola na si Maaka ay inalis niya sa pagiging inang reyna sapagkat gumawa ito ng karumal-dumal na imahen para sa pagsamba kay Asherah. Pinutol ito ni Asa at sinuman sa libis ng Kidron. Pinutol ito ni Asa at sinunog sa libis ng Kidron. 14. Bagamat hindi niya inalis ang mga matataas na lugar, ang puso ni Asa ay lubos na tapat kay Yahweh sa buong buhay niya. 15. Dinala rin niya sa templo ni Yahweh ang pilak, ginto at mga kasangkapang itinalaga niya at ang kanyang ama. 16. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Haring Asa ng sambayanan ni David at Baasha na hari ng sambayanan ni Ephraim. 17. Umakyat si Baasha laban sa sambayanan ni David at pinatay ang Rama upang walang makapasok o makalabas sa teritoryo ng sambayanan ni David. 18. Kinuha naman ni Asa ang lahat ng pilak at ginto mula sa mga kayamanan ng templo ni Yahweh at ng palasyo ng hari. Ipinagkatiwala niya ito sa kanyang mga pinuno at ipinadala kay Ben-Hadad na anak ni Tabrimo, anak ni Hesyon, hari ng Aram, na naghari doon sa Damascus. Bayan. 19. Verse 19. 19. Sinabi niya, magkaroon tayo ng kasunduan gaya ng sa pagitan ng aking ama at ang iyong ama. Tingnan mo, nagpadala ako sa iyo ng pilak at ginto bilang kaloob. Ngayon, sirain mo ang iyong kasunduan kay Haring Baasha upang siya ay umatras sa akin. 20. Pumayag si Ben-Hadad kay Haring Asa at ipinadala ang mga pinuno ng kanyang hukbo upang salakayin ang mga lungsod ng sambayanan ni Ephraim.
Nasakop nila ang Ihon, Dan, Abel-Bet Maaka, ang buong Kineret, at ang buong lupang sakop ng Neftali. 21. Nang mabalitaan ito ni Haring Baasya, itinigil niya ang pagpapalakas sa Rama at bumalik sa Tirsa. 22. Pagkatapos naglabas si Haring Asa ng utos sa buong sambayanan ni David. Walang sinuman ang pinahintulutang maiwan. Pinahakot niya ang mga bato at mga kahoy mula sa Rama na ginamit ni Haring Baasya. Ginamit niya ang mga iyon upang patibayin ang Geba sa lupain ni Benjamin at pati ang Mishpa. 23. Sa katandaan ni Haring Asa, nagkaroon siya ng sakit sa paa na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang iba pang mga pangyayari na sa paghahari ni Haring Asa, ang mga lungsod na itinayo niya at ang lahat ng kanyang ginawa ay nasusulat sa aklat ni Hari ng sambayanan ni David. 24. Si Haring Asa ang namahinga nakasama ang kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David na kanyang ninuno. Si Jehoshaphat na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Oras na mga kapatid? Tuloy Sige, pa tuloy. rin? Oo, tapusin natin itong kabanata na to. Okay. Haring Nadab, sambayanan ni Ephraim. 25. Naging hari si Nadab na anak ni Jeroboam sa 10 tribo, sambayanan ni Ephraim. Nagsimulang maghari si Nadab sa 2 taon na paghari ni Haring Asa, sambayanan ni David. Naghari siya sa sambayanan ni Ephraim sa loob ng 2 taon. 26. Naghari siya sa sambayanan ni Ephraim sa loob ng 2 taon. 26. Ginawa niya ang masama sa paningin ni Yahweh na Alahayam sa pagsunod sa landas ng kanyang ama at sa paggawa ng kasalanang ipinasunod ng kanyang ama sa Israel. 27. Nagbalak laban kay Nadab si Baasya, anak ni Ahiya, mula sa tribo ni Isakar. Plano niyang patayin ito sa Gibbeton, isang bayan ng mga Pilistin, habang kinukub ni Nadab at ang mga tribo ng sambayanan ni Ephraim ang lungsod. 28. Sa kampo ng mga tribo, pinatay ni Baasya si Nadab at humalili sa kanya bilang hari sa 3 taon ng paghari ni Asa sa sambayanan ni David. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Nadab at ang lahat ng kanyang ginawa ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambayanan ni Ephraim. Haring Baasya at Haring Ela, sambayanan ni Ephraim. 29. Sa 3 taon ng paghahari ni Haring Asa, sambayanan ni David, naging hari si Baasa na anak ni Ahijah sa sambayanan ni Ephraim sa Tirsa. 30. Nang magsimulang maghari si Haring Baasa, pinatay niya ang buong angkan ni Jeroboam ayon sa utos ni Yahweh na ipinahayag sa pamagitan ng propetang si Ahijah sa taga Silo. 31. Nangyari ito dahil sa mga kasalanan ni Haring Jeroboam na nagpasama rin sa buong Israel.
Dahil sa mga bagay na yun, nag-init ang galit ni Hawa na alahayam. 32, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Asa at Baasha, hari ng sambayanan ni Ephraim. Sa buong panahon ng kanilang paghahari, 33, ginawa rin ni Haring Baasa ang masama sa paningin ni Hawa sa pagsunod sa landas ng Jeroboam at sa paggawa ng parehong kasalanan nasunod ni Jeroboam sa sambayanan ni Ephraim. 34, naghari si Haring Baasa sa loob ng 24 na taon. Ang iba pang mga pangyayari sa kanyang paghari at ang lahat ng kanyang ginawa ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambayan ng Ephraim. Pagkatapos si Haring Baasha ay namahinga, nakasama ang kanyang mga ninuno at nilibing sa Tirsa. Ang kanyang anak na si Ela ang humalili sa kanyang bilang hari ng sambayanan ni Ephraim. Okay, so ilang hari na ang naging hari sa Israel? Isa pa lang ang naging matuwid. Pakita mo sis yung ano. Ito pala si Baasha ay sa tribo ni Isakar. Hmm. Tribo siya ni Isakar, hindi siya ni Ephraim. Pero sa house of Ephraim, no? Isakar pala si Baasha. Si Ahijah, anak ni Ahijah. Yung Ahijah, yung prophet, Isakar Oo. pala, si Isakar. Oo, si Abijah yun ang anak, si Ahijah yun ang propeta. Oo, si Ahijah ay sa tribo ni Isakar. Kaya yung anak niya na si Baasha ang pumalit kay Jeroboam. Okay. No, si Nadab, 2 years lang, si Nadab, anak ni Jeroboam. Pero pinalitan siya ni Baasha na anak ni prophet Ahijah. Oo. Si Asa is righteous siya Kaya 41 years. Tinan mo, ang daming naging hari ng House of Ephraim. Pero House of David, isa lang. Kasi righteous. Kaya matagal ang kanyang Righteous ito si Asa at ang sumunod sa kanya si Jehoshaphat, righteous din yan. No. Tingnan mo, si Ahab pala, naabutan pa si Asa no? Ni Oo. Jezebel. Ahab at Oo. saka Jezebel. Pakita siya. Screenshot ko pa doon saan. Saan? Kay Jehoshaphat. Mm-mm. Teka. Okay na. Tapos Pero hindi sunod na kay Peka. Sa baba ni Sunod, Peka. Ahas. Ayan. Ayan. Ayan na ang huli. Yan ang huli. Okay, thank you. Salamat sis. Okay, salamat. At marker na tayo sa 16. Order na tayo. Yada. Yada. Nairaos ko din. Salamat, Sis Rudy. Bilis mo ngayon Gumaralgal na nga kaya Bedroom voice. Oo. Sana mabalik yung righteousness ng dito sa Ophir. Si ating musika sis. Ano ang gusto nyo? Ano ba? Kaya anong gusto nyong musika?
Aming gabay. And that's Shem. Ano? Aming gabay. Bahala ka na, sis. Ito na lang, aming gabay. Okay. Mga kapatid, salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Okay, be blessed mga kapatid. Maraming salamat din mga kapatid. Yada halalwaya Yada. alhayan. Sa dinami-dami ng pagkakamali, pati sarili di na mawari, kaya't sa'yo di maikukubli. Ko pa rin ay iyong pinili. Sino ako para di tatalima? Nahamak lamang sa labok lang nagmula. Utos mo magpapakumbaba para buhay ay mapayapa. Salamat o abayahawan, aming haring Mesaya Yahawa siya'y sa buhay na iyong ibinigay. Kautusan mo ang aming gabay. Salamat o abayahawan, aming haring Mesaya Yahawa siya'y sa buhay na iyong ibinigay. Pautusan mo ang aming gabay. Masasalamat laging nasa aking puso mga biyaya mo, aking natamo. Mga utos mo'y di naglalaho, kaya salita mo'y laging sa puso. Salamat o abayahawan, aming haring Mesaya Yahawa siya'y sa buhay na iyong ibinigay. Kautusan mo ang aming